Ayan, click na yung upload. And then, meron tayo makikita dito sa baba. Sabi niya, uploading, done compiling. Ayun, done uploading. Okay, so sa mga ka-IT natin dyan, welcome dito sa ating panibagong video. So, meron palang nag-PM sa atin at nagtanong kung paano nga daw ba i-reflash ulit itong ating Arduino Nano kung meron nang na-i-flash na image, no? Kasi pag meron ng image to, kumbaga minsan hindi na gagana yung pag-reflash, no? So kumbaga ibig sabihin niyan ay kailangan natin siyang i-remove yung image dito, pero paano nga ba? Okay, so ito meron na itong image na i-flash natin. So gagawin natin diyan ay kailangan natin i-remove yung code, no? I-reset kumbaga or i-delete mismo yung code dito na naka-embed sa board natin from the system na ginamit sa pag-flash dito para sa sub-window. Okay, so ito pala yung ating sub-window, yan, custom board. Okay, so yan natin gawin mga ka-IT. Gagamit tayo ng another program, no, para sa pag-delete or pag-remove nitong image na naka-flash dito sa ating Arduino Nano. Okay, so yung gamit natin dito, actually ito meron na itong image pala na nagamit ko na to, na-flash ko na to using Pisofy sub-window image. So gawin natin, i-remove natin, no? Ayan, so meron tayong ginagamit dito na program at tawag dito ay Arduino IDE 90. So pwede nyo dyan i-download sa kay paring Google, no? Pwede nyo dyan i-search at i-download mismo. So itong program na to ay para to sa mga Arduino board, no? Kung meron tayo dyan kailangang i-reset or remove ng mga code, so yun ang ating kailangan. Okay, so i-connect ko muna yung ating Arduino Nano sa ating laptop. So dapat meron tayong cable na ganito. Yung dulo niya ay mini USB. Ayan, tapos yung isa, yan, naka USB. Alright, so connect ko lang muna to. Yan, and then salpak natin sa ating laptop. Oops, matigas tong cable na to Okay, ayan. So umilaw na, and then tumunog na yung ating laptop. So ibig sabihin, no, ay na-detect ng ating laptop itong ating Arduino board. So pag hindi naman mga ka-IT, ang kailangan natin gawin dyan ay mag-install tayo ng driver nitong ating Arduino Nano mismo. Okay, so para ma-double check natin, punta tayo dito sa this PC. Ayan siya, ito. And then right click. And then show more options tayo. And then piliin natin yung manage. Okay, so pag lumabas na, dito tayo sa device manager. Ayan siya. Click natin yan. And then dito mayroon tayong makikitang ports. Ito siya. Okay, so expand natin yan para malaman natin kung anong ports nga ba yung ating Arduino Nano. So dito nasa COM3 siya. So pag wala pang driver ay hindi dito makikita yung ating Arduino Nano. So kailangan nating i-download at i-install yung driver itong Arduino Nano natin. So pwede niyang i-search sa kay paring Google. So i-search nyo lang dyan itong CS340 driver. So lalabas na yan dyan. And then pwede nyo siyang i-download saka i-install. So dito sa atin, detect na siya. So ibig sabihin ay na-install natin yung kanyang driver. So close natin to. And then gagawin natin mga ka-IT, open natin yung ating Arduino IDE 90 na folder para makita natin yung kanyang software mismo. Ito siya, Arduino IDE.exe. So right click natin yan, then run as administrator. Okay, so yan ang kanyang logo. Okay, so dito mga ka-IT, so ito na siya. So dito mayroon siyang kumbaga default na dito na command, no, or sketch yung tawag dito. Void setup tsaka void loop. So kumbaga parang ibaliwala yung kung ano man yung nandito na image na naka-flash sa ating Arduino Nano. So i-void niya nitong Arduino IDE. Alright, so dito
meron tayong makikitang select board sa itaas. So, kailangan nating piliin yung ating board na Arduino Nano. Okay, so click natin yan. And then, unknown COM3. So, okay lang yan, no? Yung unknown COM3. I-check nyo lang yan or i-click nyo lang. And then, nalabas to yung selection ng board. So, dito, scroll nyo lang hanggang sa makita nyo yung Arduino Nano or pwede nyo i-search dito manually. So, dito sa video natin, ay ano lang natin, no? I-scroll down natin para mahanap natin siya. Ayun. Ayan siya. So, Arduino Nano. Ito yung board na meron tayo. Yan siya. Okay, so check natin yan or click natin. And then, meron dito check na lalabas. And then, yung okay. Lalabas na rin yan. Then, click natin yung okay. Ayan. So, pag click natin yung okay, makikita natin dito sa bandang ibaba, no? Arduino Nano selected on COM3. No, yung port COM3. Ayan siya. Okay, so pag okay na mga ka-IT, ang gagawin natin, makikita natin dito yung check, no, dito sa may bandang gilid, no, upper left. Ayan siya. So, verify yan. So, verify natin, no, kung okay na ba yung ating pag-select ng ating board at saka itong mga commands. Ito default naman to, kaya okay lang yan. So, kailangan natin siyang i-verify. Click natin yung verify. And then dito sa baba, meron ditong labas, done compiling. Okay, so ito yung sketch. So, kumbaga, no, para ito siyang command, no, na siyang kinakarga, kumbaga, no, niload nitong IDE, Arduino IDE sa memory nitong ating board mismo. Okay, so dito, sketch uses 444 bytes, 1% of your program storage space. Maximum is 3720 bytes. Alright, so pag ganyan mga ka-IT, no, pag okay na, compiling done, you know, bas, ibig sabihin, ready na tayo sa pag delete or pag-remove ng ating code dyan sa ating Arduino. So, dito, meron tayong makikita ang arrow, upload, yung tawag dyan, no? Yan, so katabi na siya ng verify. Okay, so click natin yung upload and then mag-i-start na yung process. Okay, so click natin yung upload. Nag-blurred. Ayan, click natin yung upload. And then, meron tayong makikita dito sa baba. Sabi niya, uploading, done compiling. Ayun, done uploading. So, ganyan lang yung process mga ka-IT. Tapos na kaagad. Napakadali lang, no? Ayan, no? So, wala na. So, dapat, no, mabilis tayong tumingin dito sa ibaba, no? Para doon sa process. Dalawang process lang yun. Compiling, tsaka uploading. Pag sabi doon ay done uploading, ibig sabihin tapos na yung ating process. So, pag ganito mga ka-IT, pwede na natin i-close to. Close natin. And then, ito, close na rin natin. Yan. So, buksan ko lang itong folder kasi andito yung ating mga apps, no? Ayan. So, ito yung ating Pisofy sub-window flasher para yan sa ating Arduino Nano, no? Pag tayo ay nag-flash ng image para sa sub-window. Then, ito din yung ating image para sa sub-window. Okay. So, yan din siya. Alright. So, open ko lang itong ating sub-window flasher. Right-click ko, then run as administrator. And then, ito na siya. Okay, so actually meron na tayong tutorial nito na pa dyan sa ating mga previous video. So, pwede nyo siyang panoorin. So, dito, browse lang tayo. And then, ilocate natin yung kanyang image, no? LAN sa window image. Click natin yan, then open. Ayun. So, dito mga ka-IT, sa may board naman, kung hindi pa dyan selected yung Arduino Nano, ay kailangan natin siyang select. So, meron ditong isa. Yan. So, dito tayo sa Arduino Nano. And then, yung old bootloader na yan, i-check natin yung box na yan. Okay, so kung pansin nyo, umiba yung board dito. So, okay lang yan. Then, once na ready na, click natin yung upload para mag-start na siya sa pag-flash. So, click natin yung upload. Ayun. So, uploading firmware. If your device initialized and ready to accept instruction, aha! Reading na. So, kung pansin nyo, no? Yan, nag-blink-blink na yung ating Arduino Nano. So, ibig sabihin, yan, nag-flash na siya. Ayun, no? So, mga ka-IT, bilis lang, oh.
Meron na. So 100%. Okay, so verifying Bytes Plus verified. And then done. Okay, so saglit lang mga ka-IT. Yun na, tapos na kaagad. And then tumigil na rin sa pag-flash itong ating or sa pag-blink yung ating Arduino board. So ibig sabihin ay tapos na. Okay, so ganoon lang siya kadali mga ka-IT. Then pwede natin tong isalpak yung ating Arduino Nano sa ating Sabendo custom board. Then pwede natin yung pagganahin. Okay, so napakadali lang mga ka-IT. Para dyan sa mga karagdagang katanungan, so paki-comment lang dito sa ating video, no? Sa mga nais pala dyan umorder ng Piso Wi-Fi sa atin, ay available po sa atin, no? Meron tayong iba't ibang packages. And then, meron tayong mga parts dito na available. So, PM lang kayo mga ka-IT para sa inyong mga inquiries dyan. Sa mga bago pala sa ating channel, huwag natin kalimutang mag-like and mag-subscribe na dito sa ating channel. So, see you